Noong nakarang araw, isang insidente ang nangyari sa Skoda Shoal, kilala din bilang Sabina Shoal, kung saan binangga at binomba ng tubig ng China Coast Guard at militia vessel ang isang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na kung tawagin ay VFAR ng Pilipinas. Ang VFAR vessel ay kasamang nag-escort sa mga bangkang pangisda ng mga Pilipino nang mangyari ang insidente. Ang pagbomba ng tubig at pagbangga ay bahagi ng mga agresibong hakbang ng China upang igiit ang kanilang pag-aangkin sa South China Sea, partikular sa mga lugar na sakop ng Exclusive Economic Zone o kung tawagin ay EEZ ng Pilipinas. Patuloy ang mga tensyon sa rehiyon, lalo na sa pagitan ng China at ng Pilipinas, na parehong mayroon kani-kaniyang pag-aangkin sa mga teritoryo sa South China Sea. Ngunit ito ay bahagi ng Pilipinas at naaayon sa international law na UNCLOS. Ang mga insidenteng tulad nito ay nagiging mas madalas at nagdudulot ng pag-aalala sa kaligtasan ng mga Pilipinong mangingisda at sa kapayapaan sa rehiyon. Nakakabahala ang insidente sa Skoda Shoal, lalo na't kakatapos lang ng ASEAN Summit, ito lang kasalukuyang buwan, kung saan isa sa mga pangunahing layunin ay ang simulan ang pagbabalangkas ng Code of Conduct o kung tawagin ay COC sa South China Sea. Ang COC ay inaasahang magtatatag ng mga patakaran upang maiwasan ang mga insidenteng tulad ng pagbabangga at pambobomba ng tubig na nangyayari dahil sa mga illegal na pag-angkin ng China. Bagamat nagpapatuloy ang mga diplomatic effort tulad ng ASEAN-China negotiation para sa COC, ang mga ganitong aksyon mula sa China Coast Guard ay nagpapakita ng agresibong tindig ng China sa rehiyon. Sa kabila ng mga pagpupulong at diplomasya, tila may kakulangan pa rin ng konkretong kasunduan o paggalang sa mga itinuturing na maritimong alituntunin ng iba't ibang bansa. Ang masama pa nito, gumagamit ang China ng mga fake news dahil pinapakalat nila sa social media nila na may mali daw sa ginawa ng BFAR dahil inuudyokan sila ang China na gumawa ng mali at videohan ang mga pangyayari. At nagpapakalat din ang China na may nahulog daw sa dagat na BFAR personnel at sinagip ng kanilang Chinese Coast Guard, samantalang wala namang ganong pangyayari. Bakit ganon na lang kadesperado ang China? Puro talaga kasinungalingan at panghaharasang ginagawa ng China. Ang tanong ng karamihan, hanggang kailan ba papalag ang ating Philippine Navy at Philippine Coast Guard? At hanggang kailan ba nila hihilingin ang pag-escort ng US Navy sa ating? Palagi na lang ba sumbong at paghahain ng reklamo? Dapat na sigurong makaranas din ng China na sila naman ang kinataboy sa ating teritoryo at gumawa ng aksyon na pahintulutan na ang US na alam naman natin na gusto nang subukan ang China kung hanggang saan talaga tatagal ang China. Ang mga pangyayari sa Skoda Shoal ay nagdadagdag sa mga hamon na kinakaharap ng mga bansang kasapi ng ASEAN, partikular na ang Pilipinas, sa pagpapanatili ng kanilang soberanya at karapatan sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea.